Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Madilim na ang kalangitan at maliwanag na ang buwan ang sumulubong kay Sophia nang makarating siya sa may pool area. Ilang ilaw lamang nakabukas, subalit kitang-kita niya kung gaano kaasul at kalinaw ang swimming pool na nasa harapan niya. Naglakad siya patungo sa gilid ng pool. Tinanggal ang bathrobe at doon lumitaw ang suot niya sa loob na one-piece swimsuit, kulay itim at backless, habang sa harapan naman ay may lace. Shucks! Ang lamig! Ani sa sarili na unti-unting maramdaman ang pagdikit ng tubig sa kanyang balat. Ilang segundo pa ang kanyang hinintay bago tanggapin ng katawan niya ang lamig ng tubig. Hinahawi-hawi niya ang tubig sa paligid niya bago ilubog ang sarili at lumangoy patungo sa bilang dulo ng swimming pool. Ang tagal na nang huli siyang nagbabad sa gitnong kalawak na tubig. Stress at problema lang ang pinagbababara niya noon ng mga nakalipas na taon dahil nga lubog siya sa utang. Buong akala niya hindi na niya mararanasan ang mag-relax-relax. Pero ito siya ngayon, sinusulit ang bawat araw sa asyenda. Inihiga niya ang katawan at pinalutang ang sarili sa tubig. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang damhin ang tubig na humahalik sa kanyang balat. Tama lang na sa ganitong oras siya magbabad dahil ang kalmado ng panahon. Walang ibang tao sa paligid kaya malaya ang isip niya na nakakapaglakbay. Glad you're alive! Naimulat ni Sophia ang kanyang mata nang marinig ang pamilyar na boses ni Rafael. Nawala siya sa balanse at kaagad hinanap ng kanyang paantail sa ibaba upang makatayo siya ng maayos. Grabe! Hilig mo talaga ang manggugulat, no? Aniya na makita si Rafael sa gilid at nakasandal sa poolside. Mayroon itong hawak na wine glass na may lamang red wine. Tumikhim siya. Kanina ka pa ba dito? Halos kararating lang. Anito saka tinungga ang wine glass na kanyang hawak. Nang masimot ang laman ay nilagyan niya ulit ito bago inalok kay Sophia. Isa lang ang wine glass na dala ko. Di ko naman alam na nandito ka. Hindi sumagot si Sophia. Sa halip ay nagtungo na lang siya papunta sa tabi ni Rafael. Saka tinanggap ang inalok nitong wine. Isang lagukang lang din ang ginawa niya dahil di naman ito ganun katapang. Matamis pa nga para sa kaniya. Muling namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. May mga kuliglig silang naririnig na nakatulong sa pagiging kalmado ng paligid. Kapwa sila nakatitig sa bilog na buwan na nagsisilbing liwanag sa kanilang kinatatayuan. Tumingin si Sophia sa katabi niya at pinasadahan ng tingin ang kaliwang braso nito na may tato hanggang dibdib. May mga letra at imahe siyang nakikita ngunit wala siyang ideya kung saan ito sumisimbolo. Ikaw ba? Naranasan mo na ba magka-girlfriend? Sa wakas, lumabas na rin sa bibig ni Sophia ang matagal niyang gustong itanong sa lalaking katabi niya. Bakit mo naman na itanong? Tugon ni Rafael. Wala naman. Na-curious lang ako. Aniya, saka binalik ang tingin sa kaharap. Naisip ko lang na bakit kailangan mo pa maghanap ng babae na pwede kang bigyan ng anak kung pwede mo naman siya makuha sa girlfriend mo. Pwera na lang, kung di ka pa nagkakaroon
o nakakaranas magkaroon ng jowa. Ayoko ng maraming problema. Agad nitong tugon at muling nagsali ng wine sa baso upang ito'y inumin niya. Oh my God! Ibig mo bang sabihin wala ka pa talaga nagiging girlfriend? Hindi makapaniwalang bulalas ng dalaga. Wow! Kabaliktaran pala ang nasa isip ko tungkol sa'yo. Masyado pala akong naging judgmental. Binaba ni Rafael ang wine glass upang harapin si Sophia at ikulong gamit ang magkabilang braso na pareho nakapatong sa poolside. Kabawasan ba ng pagkalalaki ang walang karanasan sa babae? Tanong nito sa dalaga habang tinutunaw gamit ang malalim na pagtitig sa mga mata. Well, hindi naman sa ganoon. Buong akala ko kasi marami ka ng experience kaya inoffer mo sa akin. Tatawa-tawang wika ni Sophia. Masyado ka kasing mabilis. Bakit pa patatagalin kung doon din naman ang punta? Hindi na nagawang sumagot pa ni Sophia dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman nang sandaling magdikit ang balat nilang dalawa. Hindi naputol ang titigan nila at tila mas lalo itong lumalim nang maramdaman ang hangin ng bawat isa. Alam niya sa sarili na hindi siya lasing. Ngunit sa sitwasyong kinilalagyan niya, tila may espiritu ng alak ang pumapasok sa kaniya. Nakita niya ang paggalaw ng Adam's apple ni Rafael. At bago pa man ito makatayo sa kaniya, hinawakan ni Sophia ang magkabila nitong pisngi saka inilapit sa kaniya upang salubungin ng halik. Bakas ang gulat sa mukha ni Rafael dahil sa kabila ng pagpipigil niya, mauuwi din pala sa wala dahil sa agresibong galaw ng dalaga. Sa una, marahan lang ang galaw ng kanilang mga labi, ngunit nang tumagal, ito'y palalim ng palalim hanggang kapusin na sila ng hangin. Sino ngayon sa atin ang mabilis? Tanong ni Rafael at bagyang hiniwali ang katawan sa dalaga. Masyado kang agresibo. Mukhang di mo yata alam na delikado ang galaw mo. Hindi ako tanga. Alam ko ang ginagawa ko. Aniya, sabay kuha ng bote ng wine at doon mismo uminom. Lumapit siya kay Rafael. Sinampay ang magkabilang braso sa balikat nito bago magbitaw ng salitang magdadala sa kanila sa alanganing sitwasyon. Nagawa mo na yung pinangako mo. Ngayon, ako naman ang gagawa ng parte ko. At sa mga sandaling iyon, ang kaninang malabig na tubig at kalmadong paligid ay napalitan ng apoy dahil sa init at musika na kumakawala sa dalawang taong pinag-isa. Ramdam ni Sophia ang sakit ng kanyang balakang nang siya'y bumangon sa malambot na kama ng kanyang hinihigan. Ilang beses siyang napamura sa kanyang isipan bago mapagdesisyon ng tumayo at magtungo papunta sa banyo ng kwarto. Napatitig siya sa sariling refleksyon sa salamin. Pinagmasdan ang bawat marka sa kanyang liig pababa sa kanyang katawan. Ano ba tong pinasok ko? Bulong sa sarili nang maalala mga ginawa sa kaniya ni Rafael sa bawat gabing nagdadaan. Nagkamali nga siya ng husga sa taong ito. Totoo ngang hindi pa ito nagkakaroon ng kasintahan pero mukhang marami naman itong karanasan. Itinali ni Sophia ang kanyang pula at mahabang buhok upang makapaghilamos ng maayos. Ilan linggo na lumipas pero pare-pareho lang ang nangyayari sa bawat araw ni Sophia. Sa umaga, wala siyang ginagawa. Pero pagsapit ng hating gabi, doon siya nagkakaroon ng aktibidad na kasama si Rafael. Sa isang linggo, pinakamababa na ang 3. Walang pilitan na nagaganap dahil buong-buo niyang ibinibigay ang sarili. Sa taong mukhang kalmado pero pagdating sa kama ay napaka-agresibo. Nang matapos siya sa pag-aayos ng sarili ay lumabas na siya ng banyo at niligpit ang mga kalat sa lapag ng kanyang kwarto. Tila may sariling lindol na naganap dahil ang dami nagkalaglag na gamit sa sahig. Bawat sulok dito, saksi sa bawat milagro. Good afternoon, Miss Sophia. Nakangiting bati ni Adriel sa kaniya nang sila'y magkasalubong sa pasilyo. Tanghali na ah. Kain na kayo ng lunch sa ibaba. Sorry, nauna na kami sa'yo. Walang problema. Hindi pa naman ako nagugutom. Aniya, saka nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kusina. Kumuha siya ng isang tasa para sana magtimpla ng kape nang maramdaman ang pag-asim at pag-ikot ng kanyang sikmura. Kaya agad siyang dumiretso sa lababo
upang doon sumuka. "Ayos lang ba kayo, senyora?" tanong sa kanya ng isang kasambahay na naabutan siyang dumuduwal sa lababo. Hinawakan nito ang likuran niya at tinapik-tapik upang tulungan siya. "Okay lang po ako, may naamoy lang yatang mabaho." Binuksan niya ang giripo upang punas-punasan ang kanyang bibig. Matagal siyang nanatili sa lababo dahil hindi nagbago ang nararamdaman niya. Inisip niya kung may nakain ba siya kagabing hindi maganda at nagkakaganito ang kanyang sikmura. Pero wala, dahil kung mayroon man, dapat kagabi pa siyang ganito. "Manang pe," may isang kasambahay na nagmamadaling lumapit sa pwesto nila. Papunta raw ho dito si Senyor Marjo. Ipinahahanda ang paborito nitong putahe. Tumango ang matanda bago iwanan si Sophia na hindi pinansin ang kanyang narinig. Wala naman siyang pakialam kung sino ang taong iyon dahil ang utak niya ay abala sa pag-iisip kung bakit siya nasusuka. Imposible. Aniya na may isang posibleng dahilan ang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang cellphone upang tingnan ang kalendaryo. 1 linggo pa bago dumating ang dalaw niya. O kung darating nga ba. Makalipas ng ilang sandali ay ginawa na niya ang kanyang ipinunta sa kusina. Nagtimpla sa isang tasa ng mainit na kape na binitbit niya palabas. Plano niyang sa hardin magpalipas ng oras, subalit natigilan siya sa paglalakad nang makasalubong ang isang matandang lalaki na balbasarado. Matipuno ang katawan at mayroong mga tingin na hindi nalalayo kay Rafael. Sa likod nito ay may mga taong nakaitim na suit na wari niya ay mga bodyguard ng matanda sa harap niya. Narito rin si Adriel, kasama ang mga tao ng Garcia clan at ang mga kasambahay ng asyenda na bahagyang nakayuko na pinagtataka niya. Imbis na magtanong ay umatras siya ng bahagya para bigyan ng dan ang matanda at ang mga kasama nito na mukhang minamata siya kanina pa. "Excuse me," paalam niya at plano na sanang umalis nang tawagin siya ng matanda. "Iha," anito saka siya nilingon. "Maaari ka bang magpakilala?" "Ha?" Ang tanging salita na lumabas sa bibig ni Sophia. Tumingin siya kina Adriel na sumisinya sa kaniya na gawin ang sinasabi nito. Ako po si Sophia." "Sophia Mendoza." "Sophia Mendoza." Ulit nito habang iniisip kung pamilyar ba sa kanya ang apelyido ng dalaga. Ngunit hindi. Ngayon niya lamang ito narinig, kaya batid niya isa itong tagalabas. Sumenyas ito sa mga kasambahay na agad namang sumunod sa kaniya kahit na walang salitang lumabas sa bibig nito. Kinuha namang ito kay Sophia ang tasang hawak-hawak niya. "Sandali, ano bang..." "Marjo," pagpapakilala ng matanda bago nito nilahad ang kamay sa dalaga. "Marjo Garcia." "Garcia? Ibig sabihin, related kayo kay Rafael?" ani Sophia at hindi pinansin ang kamay nito na nakalahad sa kaniya. Binawi niya ang tasa na kinuha sa kanya ng kasambahay saka muling nilingon ang matandang lalaki. "Nice to meet you, Mr. Garcia. Maiwan ko na kayo dahil may gagawin pa ho ako." Nagsalubong ang kilay ng matanda at hindi nagustuhan ang tila pamamahiya sa kaniya ng dalaga. Mariin namang napapikit sina Adriel at ang mga kasama nito dahil batid nila na hindi palalagpasin ni Don Marjo ang mga ganitong senaryo. Iningat ni Marjo ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang braso ng dalagang tinalikuran siya. Pero isang kamay ang naramdaman niyang pumatong sa balikat niya. Dahilan kaya siya natigilan. "Nakarating na pala kayo," wika ni Rafael. Napalingon sa kanya ang lahat, maski si Sophia na palabas na sanang ng asyenda. Umangat ang gilid ng labi ni Marjo bago ihirap ang katawan sa pamangkin niya. "Halos kararating ko lang din dito. Hindi mo naman ako sinabihan na may iba ka pa palang bisita bukod sa akin." Tinapunan ng tingin ni Rafael ang dalaga na walang kaidi-ideya kung sino ang matandang kasama nila. Tumingin siya kay Arthur at sila'y nag-usap gamit ang mga mata.
Tumango ito sa kaniya bago lapitan si Sophia at ito'y samahan palabas. Mukhang marami sa aking ikikwento ang pamangkin ko, wika ni Marjo habang pinagmamasdan ang dalaga na ngayon lamang niya nakita. Tito niyo yun? Hindi makapaniwalang wika ni Sophia nang sabihin ni Arthur kung sino ang matandang nakausap niya kanina. Oh, kaya pala pareho sila ng aura ni Rafael. Noong una, hindi ko rin kita sa kaniya. Nakaka-intimidate. Bakit? Natatakot ka ba kanina? Tanong ni Arthur nang prenteng nakaupo sa isang bench na malapit sa kaniya. Huwag kang mag-alala. Mabait yun. No comment. Ani Sophia sabay kagat ng tinapay na kinuha niya kanina sa kusina. Sumandal siya sa bench na inuupuan niya at binagmasdan ang mga bulaklak sa hardin kung nasaan sila. Sa buong asyenda, ito na ang paborito niyang lugar na pinupuntahan. Naging kalmadong isip niya kapag narito siya dahil na rin sa preskong hangin na tumatama sa balat niya. May itatanong ako sa iyo. Napatingin si Sophia sa gilid niya nang marinig si Arthur. Nakahanda ka bang isugal ang buhay mo para sa isang tao? Ano? Anong klaseng tanong yan? Tanong na pwedeng makatulong sa iyo kapag nahulog ka sa bangin. Matagal tinitigan ni Sophia ang kausap niya bago mapagpa siyang sumagot. Hindi. Bakit ko isusugal ang buhay ko sa isang tao? Hindi ako Diyos. Bahagyang natawa si Arthur sa narinig dahil kahit inaasahan niyang ganito ang sasagot ng dalaga, iba pa rin ang dating kapag lumabas ito sa bibig niya. Tumango siya at pinagpag ang suit na kaniyang suot. Naglabas ng isang stick ng sigarilyo at inilagay sa bibig upang sindihan ito. Huwag kang papasok sa isang gera na wala kang dalang armas. Wika nito matapos magbuga ng usok galing sa bibig niya. Lalo na kung di ka naman handa magbuwis ng buhay para sa mga kasama mo. May ipinahiwatig ka ba sa akin? Hindi tanong kundi isang kumpirmasyon ang hinihingi ng dalaga mula sa lalaking kasama niya. Gusto niya ng kasagutan, subalit ang tanging tugon na natanggap niya ay isang ngiti. Isang ngiti na nagbunga ng mga katanungan sa kanyang isipan. Hindi na niya nagawa pang magtanong dahil naglakad na si Arthur palayo sa kinatatayuan niya. Naiwan siya na salubong ang mga kilay. Imbis na kapayapaan ng isip ang kanyang mata mo, ay gumulo ito. Lalo na dahil sa salitang iniwan ni Arthur. Inangat niya ang tingin sa itaas at sinalubong siya ng kulay asul na kalangitan at mga ibon na nagsabay-sabay nagliliparan. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at bago alisin ang tingin sa kalmado mga ulap ay napadan ang kanyang mga mata sa isang bintana sa itaas. Natatapan ito ng kurtina, subalit mababatid niya na may mga matang nakatingin sa kaniya. Wala siyang imik na tumayo at inalis ang tingin dito bago mapagpasyahan pumasok sa loob ng hasyenda. Kakaiba ang babaeng dinala mo dito. Malayong malayo sa mga tipikal na dalaga na kilala ko. Wika ni Marjo matapos panoorin ang pag-alis ni Sophia mula sa bench na inuupuan niya. Hindi siya makapaniwalang tumagos ang mga tingin ng dalaga gayong may kortina na nakaharang sa bintanang nasa harap niya. Pwede ko bang malaman kung bakit kayo narito? Tanong ni Rafael na nagsasali ng alak sa 2 baso. Inabot niya ang isa kay Marjo na hindi pa rin nawawala ang kakaibang ngisi sa mukha nito. Wala namang mabigat na rason. Gusto ko lang dumalaw at mangumusta sa'yo, sa inyo. Ininom nito ang alak sa baso at naglakad-lakad sa silid na tila ba ngayon na nakapasok dito. Halos walang pinagbago ang opisinang ito. Bawat detalye noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Wala ka bang balak baguhin ito? Ito ang paboritong silid ni Papa. Hindi niya gustong ginagalaw ang mga gamit dito. Kaya wala akong balak ayusin ang estilo ng kwarto. Ani Rafael. Rafael, sayo na ang opisinang ito. Paalala ng kanyang tiyo saka ibinaba ang baso sa mesa. Hindi makabubuti sa'yo kung mananatili ka sa nakaraan dahil maaaring maapektuhan sa kasalukuyan. Kailangan mong umabante. Hindi nakaimik si Rafael at dinala siya ng mata
sa isang family portrait na nakapatong sa isang estante. Kung gaano kaliwanag ang mga ngiti nila sa litrato, ganon din kadilim ang pangyayari sa likod nito. Sophia Mendoza, wika ni Marjo, kaya muling bumalik ang atensyon ni Rafael sa kaniya. Isa siyang tagalabas, tama ba? Hindi ako pamilyar sa apelyido niya at bago lang ito sa pandinig ko. Maaari ko bang malaman kung may malalim kayong koneksyon o isa lang siya sa mga laruan mo? May kailangan ako sa kanya, tugon ni Rafael sabay lagok ng alak na agad gumuhit sa lalamunan niya. Pagkatapos ko siyang pakinabangan, itatapon ko na rin siya gaya ng iba. Wala kayong dapat ipag-alala. Natatawang umiling si Marjo sabay tapik sa balikat ng pamangkin niya. Minana mo talaga ang pagiging pilyo mo sa angkan natin. Sa paraan ng iyong pag-iisip at pananalita, nakikita ko sa iyo ang ama mo. Hindi kami magkatulad ni Papa. Muli siya nagsali ng alak sa baso habang naghahanap ng mga salitang pwede niyang gawing panangga. Sa katunayan, pwede ko siyang higitan. Sa paanong paraan? Tanong ni Marjo na agad ginanahan sa pinakikitang reaksyon ni Rafael. Kaya mo na bang kumitil ng buhay nang walang pag-aalinlangan? Napatiimbagang siya sa tanong ng tiyo. Ilang beses ko ba dapat patunayan ang bagay na yan? Kumuwala ang mahinang tawa kay Marjo. Huminahon ka, Rafael. Binibiro lamang kita. Wala ka naman dapat patunayan dahil saksi ako sa paghihirap mo para maabot ang posisyong ito. Nakita ko ang mga kaya mong gawin at alam ko na mayroon ka pang ihihigit doon. Muli siyang hindi nakaimik kaya nagsalita ulit ang kanyang tiyo na animoy hinahamon siya para sa isang pustahan. Pero hindi ba't masyado mo panganib na may tagalabas ang nakakaalam sa mundo natin? Hindi natin sigurado. Baka isa siyang informant na pasikreto nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kalaban natin. Wika nito sabay tayo at saka tumingin kay Rafael. Kumilos ka na hanggat maaga. Hindi mo naman siguro gustong maulit ang pagkakamali noon ng ama mo. Kung pinahalagahan mo ang angka natin, utak ang pairalin, hindi ang puso o emosyon. Sinasabi niyo bang hindi na magandang tingnan kung maulit pa ang pangyayari noon na sumira sa Garcia clan nang dahil lang sa kapabayaan? Anito. At oo, iyon nga ang gusto kong gawin mo. Dispatchin mo agad ang taong nagbabalat kayo. Bawasan mo na ang problema mo. Huwag mo nang dagdagan. Napatras si Sophia mula sa pintong kanyang kinatatayuan matapos madinig ang pag-uusap ng dalawang tao sa loob nito. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib na tila ba gustong kumuwala sa loob niya. Ang butil ng pawis sa sentido niya ay unti-unti nagbabagsakan pababa. Mahigpit ang hawak niya sa tray dahil may posibilidad itong bumagsak dala ng kanyang kaba. Nakaramdam siya ng pagkatakot matapos ang mga narinig niya. Bago pa tuloy manghina ang mga tuhod niya ay tumalikod na siya sabay alis sa harapan ng opisina ni Rafael. Paano haharapin ni Sophia ang buhay niya sa asyenda base sa mga impormasyong kanyang narinig na binabalak sa kanya? Magawa kaya ito sa kanya ng taong binigyan niya ng buong tiwala sa kasunduan nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sophia? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!